Secretary Solido, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayon, sir. Yes, good afternoon, Lord, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Sir, kasama po natin si Denise Tan dito, sir, na 2 years old pa lang daw, kaya walang alaala nung nangyari yung 1990 earthquake. Kayo, sir, hulaan ko, kayo ho ba ay bagong sali lang noon sa bagong geologist lang ho kayo noon? Tama ho ba ako, sir, under Raymond Punong Bayan? Hindi naman magkano katandaan, pero pumasok na ako sa FIVOX 1984. 84, opo. Opo. Yes. Okay, pero ano po yung personal recollection niyo po noong 1990, sir? Nasaan po kayo noon, sir? Ay, wala ako sa Pilipinas noon. Ay. Kasi nag-aaral ako sa Chicago. Nagtatapos ako ng master's noon. So that year, I was there. Then the following year, bumalik ako para naman Pinatubo. tumulong sa pagbabantay sa Pinatubo. Ayun. Wala po kayo ng ano nangyari po. Pero sir, okay. Yung 1990 Luzon and Central Luzon earthquake, sir. Okay, gaano po ba katinding kumbaga landmark ito sa punto de vista po ng inyong field of discipline, sa discipline po ng geology, sir? Okay. Itong 1990 Luzon earthquake, magnitude 7.8, napakalakas na lindol kasi magnitude 7 or greater, major earthquake yan. Apa. At nung sumunod yung 1991 Pinatubo eruption, napakalakas at second biggest explosion sa mundo during that century. Itong dalawang geological events ay naka-apekto sa Kamaynilaan. And because of this, yung FIVOX ay mas naging kilala at nabigyan ng mas mataas na pondo para magsagawa ng mga programa para makatulong sa una, pagbabantay sa mga lugar kung saan posibleng kumilos ang mga faults. So nagkaroon tayo ng mapping ng mga faults at doon din tayo nagkaisip na gumawa ng software na pwede nating ma-anticipate yung epekto ng lindol kahit hindi pa siya nangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At syempre, yung Pinatubo naman ay sa bulkan. Okay. Sir, matanong ko lang again, when we're reminded of such incidents, katulad nga po nung nangyari nung 1990, syempre ang lagi pa rin tanong is, ready po ba yung Pilipinas? Doon pa rin po, doon sa tinatawag na the big one. At paano po ba tayo pwede talagang maghanda and where do we even start? Okay. Kaya nga napaka-importante nung lessons learned from the 1990 magnitude 7.8 Luzon earthquake. Kasi nakita natin na kapag malakas na lindol, major earthquake, hindi lang within 50 kilometers ang pwedeng maapektuhan, pwedeng 100 or greater distance from the epicenter ay pwedeng maapektuhan. Yung nangyari sa Baguio, Nueva Ecija, kung saan nandoon yung epicentro, yung pagkaramdam nila ng lindol, hindi ka makatayo. No? Ito yung intensity 8, yung hindi ka na makatayo. Destructive talaga yun at damaging at karamihan ng mahihinang building nasisira. Yung nangyari sa Kamaynilaan, yung sinabi ni Lord na nakasakay sa jeep, napansin niya maraming taong bumaba, marami talagang nagpanik doon. Pero yung intensity 6, ramdam talaga pero hindi pa talaga makakapanira ng mga building yan. Opo. So, yung reference sa 1990 Luzon earthquake made us realize na kailangan natin mag-focus sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas kung saan dapat pagandaan. At ang nakita natin, magkaiba ang epekto ng lindol sa urban areas at sa rural areas. Opo. Sa kabundukan, nakita natin na ang mga lugar sa Baguio at Cordillera, maraming na-isolate. Dahil sa paggalaw ng lupa at pagbagsak ng mga bahay, maraming pagbagsak ng lupa o landslide na nakabara sa mga kalsada. Opo. Kaya nahirapan na mag-rescue dahil sa nga hindi makadaan sa kalsada. So doon tayo nagkaroon ng idea na dapat meron na tayo mga pre-positioning ng mga pag-rescue at mga pagkain sa mga lugar na nasa bundok o di kaya ay maka-cut off. Opo. Pangalawa, yung slide na bumagsak ay nagpabagsak din sa mga lugar na natabunan ng ilang mga ilog. So, ibig sabihin, yung ibang ilog nabara
nagkaroon tuloy ng mga dams, no? Nagkaroon ng dams sa mga ilog at naipon yung tubig. At nung dumating yung rainy season, yung mga nakabarang mga landslide at mga putik, mga kahoy, naanod pababa at napalala ang ibang mga pagbaha. Opo. Now, pagdating naman sa low-lying areas like Dagupan, nakita natin na yung mga lupa ay nagsibiyakan, lumubog ang mga bahay dahil sa panganib na liquefaction. So, kung maghahanda ang isang lugar sa tinatawag na the big one, kailangan alam natin nasaan exactly yung fault, gaano kalakas, anong lugar ang maganda ang foundation, malambot o matibay na bato. Iba-iba ang mga hazards related to the impact of earthquake. So yung ibang lugar pwedeng mag-liquefy, lalambot ang lupa, babagsak yung mga bahay, mga tulay. Magkakaroon din ng mga isolation kapag bumagsak ang tulay. Yung malapit sa epicentro, magkakaroon ng malakas na pagyanig, hindi makatayo, pagsisibagsakan ng mga bahay. At siyempre, kapag naman may mga bahay na pwedeng gumagamit ng mga kandila o mga lampara o di kayo nagluluto, pwede rin magkasunog pagkatapos ng lindol. Kaya importante din yung fire after the earthquake. At siyempre, hindi dapat kalimutan dahil sa ibang mga lindol na malakas, kapag may dalampasigan ka, pwede magka-tsunami. So yung nangyari sa Luzon, na inaalala natin yung araw, ay nagpakita sa atin ng epekto ng lindol at kung anong gagawin. Hindi lang yung direct effect ng earthquake, pati rin yung isolation and consequent hazards after it. Meron pong isang lindol po na nangyari po noong 1968, sir, no? Yung 7.3 magnitude na ang epicentro ay sa Kasiguran, Aurora, pero ang impact doon umabot sa pagkabagsak ng isang building, sir, sa Santa Cruz, yung Ruby Towers. Famous Ruby Towers po. So, yun po ba ay ang pananaw po rin ninyo bilang geologist po, simpleng issue lang ho ba ito ng, kumbaga, substandard na construction o ganun ho ba katindi rin yung pagyanig na yun, sir? Yung anything na magnitude 7 or greater na earthquake, major earthquake yan. Pero nung 1968 earthquake, Kasiguran earthquake, na bumagsak yung Ruby Tower, makikita natin na konti lang ang namatay sa Central Luzon, parang 2 lang o 3, pero ang karamihang napatay sa Ruby Tower. So kahit gaano kalayo na ang Metro Manila, mga 100 kilometro na, kapag ang lugar ay nasa isang lugar na malambot ang foundation, kasi nga binondo, tapos substandard yung building, pwedeng bumagsak. Kaya nagkaroon tayo ng building code after the 1968 Ruby Tower earthquake in 1972. So yung 1990 Luzon earthquake, napansin natin na mas marami pang kailangan gawin sa earthquake preparedness. Kaya naging major program natin sa DOST FIVOX yung Earthquake Hazards Assessment, pagdagdag ng earthquake monitoring instrumentation, kasi noon kukunti pa lang. Kakalipat lang from Pag-asa to FIVOX yung earthquake monitoring in 1987. At kailangan ding magkaroon ng matinding community preparedness at awareness sa mga tao kung anong gagawin. Kasi yung napansin mo, Lord, nagpanik yung mga tao dahil hindi nila alam yung mga mangyayari. Opo. Sir, sorry, ano ko lang, medyo baka anong question to. Pero I go back to what you said na malambot yung foundation. Kung ikaw po, civilian na naghahanap ng bahay, kunyari naghahanap ka ng lupa, usually po kasi ang chine-check online ng mga tao, yung mga fault line. But is there actually a way to also check yung lupa po? Yes, napakagandang katanungan yan. Kasi siyempre, ang mga tao, hindi lang Pilipino, gusto nilang malaman kung nasaan yung fault. Di ba? Ang biro ko nga, mga fault finder tayo kasi gusto nating maghanap ng fault. Pero, it is a very good habit kasi ayaw nating magtayo ng bahay mismo sa taas ng fault. So, ang susunod na gagawin, okay, nasa taas ng fault o hindi. Ang susunod na tanong, anong mga earthquake hazards ang pwedeng mangyari sa gusto mong bilhin lupa o may bahay ka na o eskwelahan mo o simbahan mo o mall, di ba? So ibig sabihin, kailangan mong malaman
yung iba pang earthquake hazards, meron na po tayo niyan. Ito po ang tinatawag ay Hazard Hunter PH. Sa Hazard Hunter PH, itype nyo lang po yun sa Google, lalabas yung website. You can know all the hazards, hindi lang sa lindol, sa baha, sa pagsabog ng bulkan, pati tsunami, in less than 1 minute. At yung may liquefaction area, pwede mong i-recall ang mga mapa na gusto mong tingnan, ay makikita mo yon kung ano ang pwedeng liquefaction area, ibig sabihin malambot ang lupa of foundation. Opo. Sir, hindi pa natin napag-usapan yung sa Baguio, no? Itong 1990, eh. Yes. Binago talaga niya topografiya ng Baguio at kung papakinggan natin yung mga reporters natin na senior na nun, 2 days daw bago napasok ng tulong at yung communication nun, of course, no? Ibang-iba pa noon. Sir, pag tuwing pumupunta ho ba kayo ng Baguio recently, pag nakikita ninyo, ano po'y pumapasok sa isip ninyo? May mga lugar po doon na ang daming bahay po doon na sabihin natin perched precariously on certain areas na nako, pag na-imagine lang natin kung maaaring mangyari pag nagkaroon ng malaking pagyanig, sir. Yes, every time ako pumunta ng Baguio, siyempre, nag-aalala ko pa paano akong abutan ng lindol doon. Yung akin bang tinutuluyang hotel o isang tinutulugan ng bawat isa ay safe ba? Opo. Kaya tuwing pupunta ako doon, naalala ko yung 1990 Luzon earthquake. At siyempre, yung kasalukuyang konteksto ng Baguio na napakarami ng mga bahay na nakatayo sa mga dalisdis o slopes. Opo. At dyan natin makikita na yung risko ng Baguio ay tumaas dahil sa dumami yung building at dumami siyempre yung population. At kaya nangyari yung dalawang araw bago mapasok ay yung mga isolation. Yes. Dahil yung mga access to Baguio ay may barado o nasira. Barado ng landslide o may mga crack yung kalsada. Opo. So, importante na yung Baguio City and those in the lowland, meron silang mga heavy equipment to fix the roads right away para yung ating mga responder makaabot sa Baguio. Pangalawa, yung prepositioning ng mga importanteng pagkain, tubig, at medical response and search and rescue, ay dapat merong mga teams na nandun mismo sa loob ng Baguio City. Opo. At karating na bayan. Sir, yung nabanggit nyo kanina yung earthquake monitoring, baka akala ng maraming tao yung monitoring ay prediction. O itong mga makinang ito ay kaya ma-predict kung may dadating na lindol. Sir, marami pa rin hubang nalilito, sir, sa dalawang bagay na yon. Kasi parang pagsabog ng bulkan, wala naman ho nakaka-predict po nito, sir, di ba? Opo. Sa bulkan, okay, unahin natin. Yung bagyo, makikita natin sa satellite. Opo. Yung pag-ikot ng dagat at ng atmosphere, makikita natin na nabubuo yung sama ng panahon. So madali lang po yun. Opo. Pero ang bulkan at lindol sa ilalim nagsisimula. Yung bulkan naman, may mga senyales. Pag umaakyat yung magma, dumadami yung gas na lumalabas o di kaya dumadami yung lindol. So makikita natin yung tendency ng bulkan kung sasabog ba siya. Opo. Pero pagdating ng lindol, yung mga faults na malalim po yan minsan, kadalasan hindi mo mapapansin. Minsan may maliliit na lindol, walang nangyayaring malaking sumusunod. O minsan walang maliliit na lindol, bigla na lang kumikilos yung fault. No? So, yung prediction ng eksaktong araw at of course ng oras at ng magnitude, yung tatlong parametro at kung saan mahirap sabihin. Pero dahil meron po tayong mga pagmamapa ng mga faults kung saan sila, pagmamapa ng haba ng fault at yung history ng fault, pwede tayong mag-estimate ng magnitude ng earthquake na pwedeng manggaling sa bawat fault. Pwede po nating ma-estimate yung gaano kalakas ang pagyanig, gaano karaming bahay ang masisira, ilan ang mamamatay, aling mga panganib ang pwede mangyari. Pero yung exact timing, mahirap pa rin sabihin. So, ang sinasabi po natin, nagbabalita kami ng scenario earthquake. Yung the big one na binabanggit natin kanina, scenario earthquake or earthquake scenario po yun. Ibig sabihin, ano yung pinakamalaki na lindol na pwede manggaling sa isang fault na malaki din ang epekto sa mga nakapaligid na lugar. So yun yung worst, more or less worst case na makatotohanan. Opo. Pero yung magsabi tayo nalilindol bukas, ganitong oras, wala pa pong ganong kakayahan. Opo. Sir,
Can I also ask about, alam natin meron nga kayong, merong DOST developed technologies and apps po, no? Maybe you can talk about that more, katulad na lang po nitong How Safe is My House app? Yes. Yung How Safe is My House, dinevelop namin yan noong 2013 kasi, okay, alam na natin yung mga panganib, yung malakas na pagguga, nasaan yung fault. Ngayon, paano mo malalaman kung hindi ka naman inhenyero o hindi ka engineer na matibay yung bahay mo na nirent mo o binili mo o pinagawa mo? O di kaya ay ano ang matibay na bahay sa lindol? So gumawa kami ng 12 o 12 questions. Ang isa dyan ay kailan mo ginawa ang bahay, 1992, earlier or later? Ano ang foundation? Ano ang hollow blocks na ginamit? Dapat minimum 6 inches. Gaano kalapad na bakal ang ginamit mo? At least 10 millimeter. Ano ang hugis ng bahay mo? Square, rectangle, or irregular? Pag irregular, mahina po yan. So, yung How Safe is My House, basta concrete hollow block house ang meron ka, pwede kang mabigyan ng guidance kung siya ay matibay sa lindol o babagsak. At ano ang gagawin mo. So, dati ay papel lang yan, ngayon ay meron ng web app po tayo at Android app, no? Yung How Safe is My House app na pwedeng gamitin ng bawat isang sa ating mga kababayan para matest kung matibay ang bahay nila o hindi. Basta konkretong bahay, yan, hanggang mga 2 stories. Ang ganda ng tanong, sample tanong number 1. Ito. Who built or designed my house? A. Built by design a licensed civil engineer architect. B. Not built a licensed civil engineer architect. C. Not clear or unknown. Marami sa mga Pinoy, either B or C. O sabi nila si Mang Escom po ang nag-design po noon. Yari. So kung built by an engineer, may score kang 1. Kung hindi built by engineer, 0. Kung ang hindi mo alam, parang test lang yan. Kung walang alam, 0 pa rin. So 0 pa rin ang score mo. Oo nga po, oo nga po. Ito. Tapos nakalagay dito yung scoring system pala, sir, ano? Yes. Pag 11 to 12, okay. Pag below 7, most likely babagsak yan at kailangan niya mangonsulta ng engineer. Opo. Kung yung mga bahay nyo may crack na hanggang ngayon, wala pa nangyayari, medyo patingnan nyo na yun. Ay, may tanong pala ako. Paano nga yun? Kasi in most of the buildings, meron yung cracks. Pero pag pinatignan mo sa engineer, sinasabi nila na parang okay lang naman daw yun. Kasi ang tawag doon ay surface cracks lang yun. Hindi talaga structural failure yun. Nakabahan ka, no? Alam ko kung saan yung area mo eh. Nako, alam ko, chinek ko yan eh, yung area na yan eh. May binigay dati si Secretary Solidum na CD-ROM pa nun. Tapos isang malaking libro. Oo, pero ngayon, Hazard Hunter PH, sa cellphone na lang, pwede. Cellphone na lang. Download Laking tulong po nito, sir, ha? Kasi sa mga tumitingin ng ano, opo. Nung araw, wala pang bumibili ng lupa. Opo, yan. Opo. Kasi kunyari, bibili kang lupa, parang inubos mo na yung nasave mo sa tanang buhay, tapos nabili mo ay may fault, parang, di ba, lugi ka. So ito, it will make transactions transparent. Yes. Magduda ka na minsan pag mura yung lote yung binibenta sa'yo. Oo nga eh. Minsan, too good to be true minsan. Lalo na ikaw, mahilig ka pa naman maghanap ng fault. O sa mga dadaan sa may UP area, no? Doon sa labas, meron silang parang earthquake simulation na parang maliit na device doon eh, no? Anyone can... Parang bahay. Opo, parang maliit na bahay. O sir, nako, napakaraming salamat po sa oras po na binigyan niyo sa amin. DOST Secretary Renato Solidum Jr. Thank you, sir. Maraming salamat din sa inyo sa pagbibigay ng oras para mapag-usapan natin to.